Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Okay, sabi nga na lahat daw po ng ating gagawin ay i-commit natin sa Panginoon. Yes. Kung bago po ako pasimula ay tayo muna, samahan muna ako sa pananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, itinataas namin o Diyos ang iyong mga kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buong isang linggo. Panginoon, sa iyong paggabay, patnubay, Panginoon, sa bawat buhay namin. Salamat din po ang mga Panginoon sa mga pagpapala, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin at nararanasan namin, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat minuto ng aming buhay, kasama ka namin, Panginoon. Lord, Panginoon, ang iyong paglingkod, Panginoon, we need your wisdom, knowledge, anointing, power from you, God. Panginoon, na may deliver ko, Panginoon, ay yung buhay na salita, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, ang nakikinig po, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso. Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso at isip, kaluluwa, Panginoon. Lord, matanggap namin, Panginoon, kung ano ang kapahayagan ngayong umaga, Panginoon. Dahil mahal mo kami, Panginoon, may purpose ka, may layunin ka sa buhay namin, Panginoon, kaya nangyayari ang lahat ng ito, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah! Okay, maraming maraming salamat sa Panginoon na nandito na naman po tayo, sama-sama po tayong mag-aral ng kanyang salita. Kumbaga, ito ay isang pagkakataon po sa bawat isa sa atin na tayo ay patuloy nating pag-aralan ng mga salita ng Diyos. Hallelujah! Sabihin mo nga sa iyong katabi, I'm glad you are here. Ayan. Ako'y natutuwa na nandito ka ngayong umaga. Ayan. Hallelujah. Ang aking topic po, a blessed man. Ayan. Mapalad ang isang tao. Ayan. Ang tunay po na mapalad na isang tao ay ang patuloy na sumusunod sa kanyang kautusan. There are 3 points, a blessed man. Number 1 po, blessed are those who receive advice. Napakahalaga po ng mga tao na marunong makinig, tumanggap ng payo o pangangaral ng bawat isa sa atin o ating kapwa. Kaya po minsan, di ba, naguguluhan tayo. Di ba? Kaya po makinig po tayo sa tinuturo sa atin. Lalo na tayong mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo papayo sa kanila na ikakasama. Ayan. Kung mga ikabubuti po nila, hindi po ikapapahamak, kundi ikabubuti nila dahil yan po ay galing sa Panginoon. Wisdom from God. Kaya po napakapalad po natin na tayo ay nakakapakinig ng mga pangangaral, mga pagpapayo sa atin kung minsan tayo naguguluhan. Ayan, salamat sa Panginoon. Kumbaga may ginagamit ang tao, may ginagamit ang Diyos na para ipadala sa iyo na kung ikaw ay naguguluhan sa mga desisyon sa buhay. Mapalad po tayo kapag ang nangaral po sa atin ay yung may takot sa Panginoon. Ayan, hindi ka po ida-down. Hindi ka pa, kumbaga kung saan pa sulusulan ba, yan, ng kasamaan. Kundi ang ibibigay sa iyo yung kabutihan mula sa ating Panginoon. Kaya po, mapalad po tayo na tumanggap tayo ng payo. Right advice. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon. Atin pong basahin sa awit 94, verse 12. Ang sabi po, mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila'y sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Napakapalad po natin na may isang taong ginagamit. Bibihira po sa tao magpayo sa iyo. Minsan, siyempre mag-aalangan ka. Di ba? Mag-aalangan ka na payuhan ka. Baka hindi niya tanggapin, baka magsama ng loob, baka maghinanakit sa iyo. Pero mapalad po tayo. Mapalad po tayo sa isang tao na ginagamit ng Panginoon para ikaw ay payuhan. Amen. Kung tayo naguguluhan sa ating kaisipan, kapag napayuhan po tayo na may takot sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kumbaga yung mga desisyon po natin hindi magiging palpak, kundi yun ay magiging maayos, may kaayusan. Kasi ang ginamit na isang tao ay mayroong takot sa Panginoon. Kumbaga, ang pagpapayo po sa atin, napakahalaga po sa atin. For example, di ba yung president? Mga presidente natin, yung mga namumuno,
Hindi po pwede walang advisor yan. Mayroon po yan. Mayroon pong advisor yan na yung mga namumuno. Kumbaga, how much more tayo? Ang advisor natin, unang-una, ang Panginoon. Advisor po natin, unang-una ang Diyos. Pangalawa po ang ating kapwa. Yan ay po isang instrumento rin na ginamit ng Panginoon para tayo makinig ng advice sa kanila. Kaya po, huwag po natin iwalang bahala nag-a-advise sa atin. Kumbaga, yan po ay mahal tayo, nagmamalasakit po yan sa atin. Huwag tayong ma-open, huwag tayong masasaktan kapag sinasabihan po tayo. Dahil alam niya, dahil alam na nagpapayo sa iyo, kasi tayong tao, hindi natin makita sa sarili natin, ay mali na parang ginagawa ko. O diba, minsan, ang nakakita po yan yung mga nakatingin sa atin. Ayan. Kaya po, pinapayuhan po tayo, kaya mapalad, sabi nga, a blessed man. Mapalad ang isang tao na nakakapakinig ng isang payo, ng isang pangaral mula sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya po, bigyan po natin ng halaga. Bigyan po natin ng halaga yung mga tao na tayo ay pinapangaralan. Kumbaga, kinalulugdan po yan ng Panginoon. Kaluluguran tayo ng Diyos kapag tayo ay makinig. Amen. Kapag tinanggap po natin yan, para sa atin po yan, hindi yun para sa iba. Sa atin mismo. Kasi nakikita natin, check po tayo. Ako, mas gusto ko pong nati-check po ako. Hindi po ako magre-reklamo. Bakit? Kasi nakikita niyo pagkakamali ko. Bilang tao kasi mag-pride minsan tayo. Yeah. Kapag nagsalita ka, magkakaroon ng sama ng loob, magdadamdam sa iyo. Hindi po yun. Dapat po ako, mas gusto ko po na sinasabihan po ako kung ano ang aking pagkakamali. Para hindi ko na po pananatilihin yun. Kasi tayo lingkod ng Panginoon. Kasi tayo binago na ng Diyos. Kaya wala na po sa atin yung mga tampo-tampo, yung sakit ng loob, hinanakit, mapagsabihan lang po tayo, ma-open tayo. Dapat wala na po yan sa atin. Kasi ang banal na Espiritu ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ang siya nating pinamumuhay. Ayan. Kaya po, salamat sa Panginoon. Sa linggong ito ay napakahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Minsan po tayo nagkakamali. Di ba? Lahat tayo, ako. Nagkakamali rin po tayo. Nagkakamali rin po ako. Pero nandiyan po yung habag, biyaya ng Panginoon para tayo ay patuloy. Maunawaan natin kung ano ang gusto ng at layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kapag sinunod po natin ang mga payo ng ating mga kapatiran, siguraduhin ko po sa iyong mananagana ang buhay natin. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Hindi kayo papayuhan. Tayo na mga lingkod ng Panginoon, hindi kayo papayuhan ng mga kakasira sa inyo, kundi ikabubuti. Ikabubuti at ikaluluwag ng ating kalooban. At ikakasiya ng ating kaisipan. Kaya papasahin din po natin sa Proverbs 16, verse 20. Ang sumusunod sa payo ay mananagana. Di ba? At mapalad ang taong kayawi ay nagtitiwala. Totoo po yun. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sumusunod sa payo ay mananagana. Hindi sinabi dito, ang sumusunod sa payo ay maguguluhan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa payo ay mananagana. Mananagana sa buhay, mananagana sa kaisipan, mananagana sa lahat ng bagay. Mananagana po tayo kasi sinunod natin yung kautusan ng Panginoon. Sinunod natin kung ang sa tao na nagpapayo sa atin. At mapalad ang taong na yung kayawi ay nagtitiwala. Ito po yung pinaka-mahalaga. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa kapwa na nagpayo sa atin. Kasi yan galing sa Panginoon. Galing yan sa Lord at pinapayo niya sa iyo. Galing yan ang wisdom, knowledge sa Panginoon. Kaya mapalad po tayo na may tao na nagmamahal sa atin. Di ba minsan yung mga taong naguguluhan, anong ginagawa, di ba, sa mundo? Anong ginagawa nila? Nagpapakamatay. O di ba? Kasi wala nang papayo sa kanila. Wala nang dudugtong sa kanilang kaisipan na huwag mong gagawin yan, ganito ang gawin mo, kapatid. O di ba? Kaya po, huwag po tayong ma-open. Pag tayo sinasabihan, pag tayo nati-check,
Huwag tayong ma-open. Magpasalamat ka dahil may malasakit sa iyo ang kapwa mo. Magpasalamat ka na itutuwid ka ng kapwa mo. Magpasalamat po tayo. Huwag tayong magmurmur. Ay, bakit ganito ganun? Maraming tayong sinasabi. Iisintabi na po natin. Basta tayo, tanggapin natin kung ano ay kabubuti ng pinapayo sa atin. Pag hindi maganda, huwag mong tanggapin. Diba? Kung magasano, yung kabutihan ang dapat mong pulutin. Pulutin mo yung kung anong pinapayo sa iyo na ikabubuti sa atin. Kaya maliwanag po ang salita ng Diyos, kapag sinunod po natin, mananagana ang buhay natin. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo ang lahat ng payo ng kapwa natin. Yan, kausapin mo, sabihin mo, huwag kang magagalit pag sinasabihan ka. Huwag kang ma-open pag sinasabihan ka. Di ba? Kasi mahal ka niya. Sa mga asawa, minsan. Huwag tayong magagalit sa ating mga asawa. Yan, isa na lang ako doon, tayong lahat. Di ba mga mag-asawa dyan? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo. Di ba, hindi lang ako, tayong lahat. Di ba, mag-asawa minsan, malitang na bagay. Allah, away dito, away doon. Malitang na bagay. Umaga, dapat tayo, naruluan natin ang self-control. Amen. Yung pagpipigil sa sarili para hindi humaba ang tatalunan natin. Kasi lingkod na tayo ng Panginoon na dapat namumuhay na sa atin yung self-control. Yung pagpipigil sa sarili. Ayan, para hindi po maging, hindi po karapat-dapat yung mga karakter na yan. Ayan, kaya po napakahalaga po sa atin, sa buhay natin, na makinig tayo sa katuruan, sa pangaral ng ating kapwa. Unang-una sa ating Panginoon. Baga, maghingi tayo ng wisdom sa Panginoon sa mga right decision natin, sa mga right advice ng ating mga kapwa. Kaya sa bawat decision po natin, magiging matagumpay po yan kapag sinunod natin ang ikabubuti sa ating kapwa. Kapag hindi po natin sinunod ang mga payong kapatid, minsan palpak. Minsan hindi magiging maganda ang ating mga desisyon sa buhay. Alam niyo isang sekreto po, kapag tayo nag-desisyon sa buhay, unang-una ang Panginoon, pangalawa, ang lalapitan niyo yung may takot sa Panginoon. Tayong mga lingkod ng Panginoon, dapat doon tayo lumapit. Huwag tayo lalapit kaagad sa mga unbelievers, sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi ang ipapayo yan sa inyo, lalo pang magugulang na isipan mo. Lalo kang malulugmok doon. Imbes na hindi ka madapa, madadapa ka na lang. Kasi nga, ang narinig mong payo ay hindi maayos. Pero kapag lingkod ng Panginoon, sigurado po, 100% magiging matagumpay ang lahat ng hakbang sa ating buhay. Unang-una sa Lord, first God. Put first God. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kung ano man ating nararamdaman, ano man ating mga, sa ngayon talagang, kumbaga, sabi nga, tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga pagsubok, sa trial, sa hamon, challenge sa buhay. Hindi tayo exempted kasi buhay tayo. Nakakaranas po tayo. Ang pinakamasarap lang, pinakamasaya, may buhay na Diyos. Tayong tutugon sa lahat ng ating mga hamon sa buhay. Kabundok man ang problema natin, si Lord ang may tagumpay mula sa Kanya. Kaya napakahalaga po sa atin, pahalagahan po natin yung mga payo. Diba? Pahalagahan po natin, a blessed man are those who receive advice. Pahalagahan po natin yan, yung mga advice ng ating mga kapatid sa Panginoon. Okay? Hallelujah! Basahin po natin sa Kawikaan 15, verse 32. Ipinapahamak ang sarili na ayaw makinig sa pangaral. Diba yung sabi ko nga kanina, na kapag hindi ka sumunod sa payo, mapapahamak ka. Ipinapahamak ng sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdadaragdag ng kaalaman. O yun na po. Kapag tinanggap po natin, full wisdom ka sa iyong desisyon. Magiging matagumpay ka sa desisyon mo kapag pinaalagahan po natin yung mga payo. Di ba? Pansin nyo, hanggang dito pa rin tayo, hanggang doon pa rin tayo sa advice. Di ba?
makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdadaragdag ng kaalaman. Dadagdag daw ang ating mga kaunawaan. Kumbaga, bibigyan tayo ng mahabang pasensya. Di ba? Kasi nga, nakinig tayo sa mga payo. Makikita po natin kapag tayo sumunod sa payo, tayo ay di mapapahama. Hindi tayo mag-fall, hindi tayo magkakamali. Kasi sinunod po natin yung payo, unang-una sa Panginoon, pangalawa sa ating kapwa. Ayan po. Kaya po 100% po tayo magtiwala sa Panginoon. Kahit po lahat ang gagaling sa Diyos. Diba? Pansinin nyo lahat ng lingkod ng Panginoon, humihingi ng wisdom. Tuwing prayer, ano ba unang-una? Lord, we need your wisdom. We need your knowledge. Kasi nasa Panginoon ang lahat. Hindi sa kapwa mo, kundi sa Lord nagsisimula ang katalinuhan at kaalaman, karunungan. Sa tao, binigay din niya ng Panginoon sa hinihingan mo ng payo. Pero nanggaling pa rin sa Panginoon ang lahat. Kaya unang hakbang po natin sa Diyos, tayo muna humingi ng payo. Pangalawa po sa ating kapwa. Kaya po salamat sa Panginoon na talagang tayo binibigyan ng pagkakataon. Kumbaga sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, lalo tayong dumaragdag ang ating kaalaman. Sa pakikinig po natin linggo-linggo dito sa Sunday School, kaya nga po Sunday School, patuloy tayo nag-aaral ng kanyang salita. Kaya po palagahan po natin ang lahat ng mga payo, unang-una sa Panginoon at pangalawa sa ating kapwa. Kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Tandaan po natin, hindi po tayo mapapahamak kailanman. Ililigtas tayo ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Ano ang ating nararanasan? Ang Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin ang tagumpay, mga kapatid. Sa Diyos pa rin ang gagaling ang lahat, mga kapatid. Sa Diyos pa rin ang kapayapaan ang gagaling. Sa Diyos pa rin ang kagalakan ang gagaling. Sa Diyos pa rin ang lahat. Kaya wala tayong ipagmagyayabang sa ating sarili. Sa Diyos lahat. Sa Panginoon lahat. Dahil nga siya ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Second point, blessed are those who worship God. Pinagpala ng Diyos ang mga taong sumasamba sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka na nandito ka ngayong umaga. Ayan. Tama ang desisyon mo na nandito ka ngayong umaga. Bakit? Dahil magpupuri ka sa Panginoon. Magpapasalamat ka sa Panginoon. Mag-worship ka sa Panginoon. True worship sa Diyos. True prayer from God. Yan po ang napakasaya sa isang Kristiyano. Maging routine po natin ang magpasalamat sa Panginoon. Maging routine po natin ang magpuri sa Panginoon. Maging routine ng buhay natin sa bawat minuto, sa bawat oras, sa buhay natin, ang Diyos ay lagi nating papurihan. Amen. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Nakikita ng Diyos 24/7 nakatingin sa iyo ang Panginoon. 24/7 kang iniingatan ng Diyos. 24/7 kang papahalagaan ka ng Panginoon. Sa bawat lakad natin, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng tagumpay. Ugaliin po natin na magpasalamat sa Panginoon. Kahit may pagsubok, magpasalamat ka sa Panginoon. Huwag kang magsabi, Lord, bakit binigyan mo ako ng pagsubok? Naglilingkod na nga ako sa iyo. May pagsubok pa. Huwag, kapatid. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pagsubok, lalong lumalapit ang pagtawag mo sa Panginoon. Lalong ang relasyon mo ay lalong lumalalim. At ang pagmamahal mo sa Panginoon, lalong lumalalim ang pagmamahal natin sa Panginoon. Lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon. Lagi tayo. Kaya po, mapalad po tayo na tayo ay patuloy tayong magsamba sa ating Panginoon. Patuloy din siyang papurihan, i-acknowledge ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Masama man o mabuti, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Kung masama, may purpose yan, may layunin yan. Bakit nangyari yan sa iyo? Diba? May purpose ang Panginoon.
Sabi siguro ng anak ng Lord, anak, parang nakakalimutan mo na ako. Diba? Minsan sa pagsubok, binibigyan tayo ng trials sa buhay natin para ay tayo lalong lumapit, dumulog sa Kanya. That time minsan, pag tayo ay puro pagpapala, minsan nakakalimutan na natin ang Panginoon. Pag dumating ang gabundok, malaking problema, nandyan na po tayo lalong kumakapit sa Panginoon. Yan po ay kaparaanan din ng Panginoon. Kaparaanan din po yan ng Panginoon na tayo ay lalong lumapit sa Kanyang dumulog sa Panginoon. Basahin po natin sa Awit 89 verse 15. Mapalad ang tao sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Ayan, yan sabi ko kanina, dapat po natin laging sambahin ang Panginoon. Sa pagsamba po natin, napapaluguran po natin ang Panginoon. Sa pagsamba po natin, sa pagpupuri po natin sa Panginoon, natutuwa ang Panginoon. Kinalulugdan tayo ng Panginoon. Ay, salamat sa anak mo talagang grabe magpuri sa akin. Minuminuto sa buhay ko, salamat Panginoon, salamat Panginoon. Diba? Ang sarap pasalamatan ng Panginoon, mga kapatid. Ang sarap pasalamatan ng Panginoon sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Dapat tayong magsamba. Kahit ano man din na pinagdadaanan natin, magpuri ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon, parangalan mo ang Panginoon. Mawawala po ang lahat ng ating mga nararanasan. Hindi na po natin yan mabibigay ng halaga kasi nandoon nakapokus ang pagsamba mo sa Panginoon. Nandoon naka-align, naka-concentrate ang pagsamba mo sa Panginoon, ang pagpuri mo sa Panginoon, nandoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon, ang lugod ang Panginoon sa ating lahat. Ikaw mismo, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Bibigyan ka ng kasiyahan, aaliwin ka ng Panginoon. Kag iba, pag nararanasan mo ang kalungkutan, ang Lord lang po ang magbibigay ng walang hanggang kasiyahan. Walang hanggang kagalakan, walang hanggang kapayapaan. Ang Lord lang po. Sa tao may limit po yan. Kapag mayroon ka, tuwa-tuwa yan sa'yo. Pag wala na, galit yan sa iyo. Diba? Pero ang Panginoon, kapag wala ka, nandyan ka, gagabayan ka ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan na walang hanggang mararanasan natin. Diba? Yung pinakamahalaga sa atin, yung lagi kang may kapayapaan. Amen. Kasi kapag may kapayapaan ka lagi, hindi ka makakagawa ng kung anumang nakakasama sa kapwa. Kasi puro kasiyahan ang nasa isip mo. Puro kagalakan. Kumbaga, ang laging nasa isip mo yung kabutihan ng Panginoon na ibinibigay sa iyo. Yung mga pagpapala ng Panginoon na pinagkakaloob sa atin. Wala, hindi po hindi po makakapokus ang ating kaisipan sa mga hindi karapat-dapat sa atin. Kumbaga, ang nandoon lang palagi yung kagalakan, kapayapaan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Minsan nga, di ba, siya sabi niya, ay, ganyan na yan. Di ba, minsan, tayo mga Kristiyano, ginaganyan nila, sabi, nagaganyan na, sisiraan na yung ulo. Pero, sila, di ba? Kasi nga, hindi mo kayang pigilin eh. Hindi mo kayang pigilin yung nararanasan mo na pinagkakaloob sa'yo ng Panginoon. Hindi natin kayang pigilin yun. Kumbaga, nagbubunga ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ganyan po mga unbelievers, yung hindi po nakakilala sa Panginoon. Talagang nakatingin po yan sa atin sa lahat ng ginagawa natin. Magkamali lang po tayo ng konti, yan ba ang Kristiyano? Ganyan, maliliit lang na bagay. Gusto kang i-down, gusto kang i-discourage. Pero sa atin, hindi po tayo madadala. Diba? Hindi tayo maapektuhan. Kasi bakit nandito na? Nandito na, nanatili, nakaukit sa ating puso, yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, nandito na yan, hindi na yan mawawala. Ang pagmamahal natin sa Panginoon. Once na tinanggap mo ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, mararanasan po natin ang pagpapala na umaapaw sa ating buhay. Yung kapayapaan, mararanasan natin yan. Sa bawat takbo ng ating buhay, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, wala tayong ibang iniisip, Lord, kaya namin to. Kaya mo ito, Lord, sa pamamagitan ng lakas na ibibigay mo sa amin. Kaya namin ito, Panginoon, yung mga pagsubok, Lord, kaya namin ito sa tulong mo. Ganun, di ba? Dapat ganun tayo lagi, para hindi makasingit yung kaaway. Di ba?
ba si Taling? Para hindi makasingit sa buhay natin. Lagi ka lang magpasalamat sa Panginoon kasi the power of tongue. Diba? Mga pangyarihan ng ating dila. Amen. Kaya pag sinabi, Lord, salamat, takot na si Taling. Kasi may Panginoon na tayong tinataas. Kumbaga ang Panginoon na ang ating pinaniniwalaan. O diba? Kaya po mapalad po tayo. Patuloy lang po tayo magpuri sa Panginoon. Blessed are those who worship God. Diba? Panatilihin po natin anuman ang pinagdadaanan sa buhay, anuman ang ating hinaharap sa buhay. Huwag po natin pansinin yun. Palagi po natin papurihan ang Panginoon at itaas ang kanyang pangalan. Hallelujah. Kaya po mapalad po tayo na ang araw na ito, sagrado po ito. Ang araw po na ito, salamat sa Panginoon. Kumbaga, yung mga appointment po natin, isinantabi po natin yun. Bakit? Kasi mahal na mahal natin ang Panginoon. Nandito po tayo, pinapaalagaan po natin ang araw na ito. Dahil napakahalaga po sa atin ang araw ng linggo. Dahil sabi nga ng Panginoon, 6 na araw na nga sa inyo. Pati ba naman linggo, aagawin nyo pa? Diba? Isang araw na lang po yan. 2 oras lang po yan. Minsan, naiinip pa tayo. Ang tagal-tagal naman matapos. 2 oras lang po yan. Yan, sabi nga, isang araw, iibigay natin sa Panginoon. Pero sa atin, 2 oras lang. Inip na tayo minsan. Aminin po natin yan, di ba? Minsan, nangyayari po sa atin yan. O, di ba? Pero, salamat sa Panginoon. Mapalad po tayo. Mapalad po ako, ikaw, tayo lahat. Pinahalagahan po natin ang araw ng linggo para i-worship ang Panginoon, para pasalamatan ng Panginoon, para itaas ang Panginoon sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. I am blessed po. Blessed na blessed po ako sa mga taong nandito kapag linggo. Hindi lang po linggo, sa lahat ng gawain. Amen. Kasi nandun nakikita mo sa kanila yung excited, uhaw, na makaliig ang Panginoon. Amen. Na maranasan niya ang presensya ng Panginoon. Mapalad po tayo na nandoon, nananatili sa atin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Diba? Kung isipin natin, hiling lang tayo sa Panginoon, binibigay agad ng Panginoon. Sa tao kaya, maghiling ka, ibigay agad sa iyo? Depende pa yan kung mayroon siya. Minsan sasabihin pa, wala na kahit mayroon. O diba? Kahit mayroon, magiging sa iyo minsan. Amin, diba? Bilang tao. Kapag mayroon yan, pag humiling sa iyo, minsan sabihin mo, wala, pero mayroon yan. O di ba, ganyan ang tao. Pero tayo mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo ganon. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Hindi po tayo ganon. Kapag lumapit sa atin, kung meron lang, ibibigay pa natin ang lahat. Yung tatay ko, grabe po yan. Talagang grabe po yan, ka-giver. Yung tatay ko. Kahit wala na kami masaing, ibibigay pa niya ang bigas. Kahit wala na kami ulam, ibibigay pa niya, ibigay mo yan, ayak. Ayan, ganun yan ang tatay ko, kaya namulat po kami. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, mayroon kaming magulang nakakilala sa Panginoon. Ito na po yung pagpapagal namin. Ito na po yung bunga. At nangyari rin po sa aking pamilya. Wala po akong ibang hinangad noon, kundi ang lahat ng aking pamilya, lahat ng aking mga anak ay maglingkod sa Panginoon. Ingran po yun ng Lord. Kasi nakikita po natin, nakikita ng Panginoon, yung mga puso natin ay talagang handa maglingkod sa Kanya. Kapag nakita ng Panginoon ang mga puso natin, nagpapagal tayo sa Kanya, ano mang hilingin nyo, ibibigay ng Panginoon. Pero minsan, may mga pagkakataon na hindi pa binibigay ng Lord kasi bakit? Baka hindi pa prepare ang bawat isa. Diba sa panalangin? Yes, no, wait. May 3 po yan. Baka doon ka sa wait. O, di ba? O, basta ang Lord. Kasi si Lord lang ang bahala. Si Lord kasi ang nakakaalam ng lahat. Amen. Hindi tayo. Hindi tayo pwedeng, ay, ito, mangyayari ito. Ang Panginoon pa rin. Sa Diyos pa rin ang susi ng lahat. Di ba? Sa Panginoon pa rin ang lahat. Kaya ibigay lang natin sa Lord. Ibigay lang natin sa Panginoon ang lahat. Kaya salamat sa Diyos na talagang patuloy po natin purihin
sambahin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Okay, number 3 points. Kala ko, papainumin ako ni Pastor. 3 points. Blessed are those who lives in righteous. Ayan. Mapalad ang mga taong namumuhay na malinis, matuwid sa harapan ng Panginoon. Tayo po yun. Namumuhay na tayo sa harapan ng Panginoon. Namumuhay na tayo ng may kalinisan sa Panginoon. Kasi nagbubunga po yan. Kasi nagbubunga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, may nakukuha kayo. May nai-apply kayo sa buhay nyo. Kaya nandito ka ngayong umaga. Mapalad po tayo. Sabi nga, mamuhay tayo ng may kalinisan. Mamuhay tayo ng may katuwiran. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan ang dapat naisin natin sa isang buhay Kristiyano. Awit, basahin po natin sa awit 119 verse 1 and 2. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, katuwiran ni Yahweh ay sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. O diba, bawat binabasa po natin, puro mapalad. Puro mapalad. Ang binabasa po natin, hindi swerte. Sa mundo, swerte. Tayo mapalad, mga kapatid. Dapat lagi natin isasabi, mapalad ka kapatid. Hindi sabi, swerte ka kapatid. Hindi po yun, mapalad. Kasi dito sa Biblia, wala kang nabasa na swerte. Amen. Tayo mga Kristiyano, mapalad lagi dapat ibukang bibig natin sa ating kapwa. Mapalad tayo, hindi swerte. Mga mundo po yan, swerte. Pero tayo mga Kristiyano, kasi maliwanag ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong malinis ang pamumuhay. Hindi swerte. Mapalad pa rin. Kaya dapat sundin po natin dito ang mga salita ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo na sumunod. Buong puso tayong sumunod at hanapin at sundin ang kanyang kalooban. Sundin lang po lagi natin ang kalooban ng Panginoon, tayo pa'y magtatagumpay lagi sa ating buhay. Sundin lang po natin araw-araw. Kung ano pinapagawa sa iyo ng Panginoon, sundin po natin palagi. Tayo ay magiging matagumpay sa ating buhay. Mga kapatid, mapalad ang mga taong walang inasahan, kundi ang Panginoon. Huwag tayong umasa sa tao minsan. Minsan ang tao, papangakuan ka, sabi wala na. Ganun ang tao. Kaya huwag tayong umasa sa tao minsan. Ang asahan po natin, kapag hindi yan in-touch ng Panginoon tao na yan, hindi ka bibigyan. Pero kapag hinipo ng Panginoon ang kausap mo, bibigyan ka nun. Diba? Sa Diyos pa rin ang galing ng lahat. Mapalad ang mga taong mapagpakumbabang loob. Ito po dapat sa atin. Lagi tayong humble. Humble palagi sa atin. Unang-una sa Panginoon. Pangalawa sa ating kapwa. Lagi tayong magpakumbabang loob. Mapalad ang mga matinding hangarin na sumunod sa Panginoon. Dapat nandoon po lagi sa ating puso, isip, kaluluwa ang matindi nating hangarin. Lord, susunod ako sa iyo. Kahit anong mangyari sa buhay ko, susunod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Ganun dapat tayo. Kumbaga, lagi natin i-declare yung kapangyarihan ng Panginoon na mangyari sa atin. Dapat ganun po ang mga Kristiyano. Mapalad dahil gagawa po natin ang lahat. Mapalad po tayo. Sumasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Tandaan po natin. Kapag sinunod po natin ang lahat ng alituntunin, ang lahat ng pangaral, ang lahat ng kapayagan ng Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos, sumasa akin, sumasa inyo, sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang encourage ko po sa ating lahat. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Ang encourage ko po mga kapatid. Magpatuloy lang po tayo na harapin kung ano ang mga hamon, ano ang mga challenges. Huwag po natin bigyan diin yung mga nagdi-discourage sa atin. Hayaan natin sila. Basta ikaw, magpatuloy ka lang, maglingkod sa Panginoon. Buong puso tayong sumunod sa Panginoon upang tayo ay kaluguran, upang tayo ay kalugdan ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapagal po natin,
may reward ang Panginoon sa buhay natin. Sa pagpapagal po natin, sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng ninanais mo sa puso mo, ninanais mo sa pamilya mo, anuman ang mga pangarap mo, magiging matagumpay kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Kung gusto mo na ikaw ay pagpalain ng Panginoon, sumunod ka na walang pagdududa, walang pagmumurmur, walang pagrireklamo. Sumunod ka lang sa Panginoon. Mga kapatid, sumunod lang tayo sa Diyos. Alam ng Panginoon ang bawat puso natin. Ang bawat nilalaman ng puso natin, walang tayong itatago sa Diyos. Walang maililingit sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung ikaw ay nanghihina. Alam niya ng Lord, kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon. Paniwalaan mo ang Panginoon ay may magagawa sa buhay mo. Paniwalaan mo yan. Kapag hindi ka maniniwala, wala rin yun, mga kapatid. Useless din yun. Kapag buong-buo ang paniniwala mo sa Panginoon, i-grant niya ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ninanais natin sa ating mga puso. Ang pinakamahalaga, always humble. Ang Lord nga nagpakababa. Dahil sa ating mga kasalanan, tinubos tayo, di ba? Dapat ganun tayo, mga kapatid. Patuloy tayong magpakababa. Unang-una sa Panginoon. Ang lahat po ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. We magnify your name. We love you, Lord. We love you. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-aaruga mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapahalaga mo sa amin, O Diyos. Na minsan kami nang kukulang. Minsan kami nang kakasala, Panginoon. Lord, sa haba, biyaya mo, Panginoon, kami patuloy mo, Panginoon, inaakay, Panginoon, patungo sa buhay na kung saan maranasan namin ang buhay na may kasiyahan. Patuloy namin maranasan ang managanang buhay, mapagpalang buhay, may kapayapaan na buhay, may kagalakan na buhay, may kasiyahan na buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Oh, Lord, wala kang katulad. Wala nang hihigit pa sa iyo. Wala nang katulad, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, may pagkakataon na kami patuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Upang kami, Panginoon, ay patuloy na mamuhay ng matuwid, may kalinisan, may katuwiran, may kabanalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Oh, we honor you, God. We honor you. Ang lahat, Panginoon, ng parangal, pasasalamat, pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah.